Hindi ko mataas dito. Medyo matigas dito. Nakailang therapy na, hindi naman na... Ilang buwan na ito? Ay, ilang buwan na? Mula sa office, may isang taon na. Pero mild pa lang. Unti-unti lang noon. Ganun talaga nagsisimula yan sa mga parang pain lang na, no? Naangat pa pero parang palagi na nangangalay dito ko Pero syempre, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Sabihin natin pumunta kayo sa clinic o sa hospital, tinerapi kayo. Ilang session. Hindi tumutugma. Meron po talaga para sa frozen shoulder. Meron po talaga treatment para sa shoulder. Kahit abuti ng 100 therapy yan, meron yung pumunta dito, 30 na 30 session na. Frozen po ang tawag dyan. Yes, meron pong tawag dito. Meron ding level. Isang therapist, ano? Dislocate? Para malaman kung dislocate. Kaya nga, para malaman. Yan, ganyan. Ang ibig sabihin, yung head, ito, katulad yan, hindi siya dislocate. Nandiyan malalaman mo may gatla yan dito pag dislocate. Tsaka pag dislocate yan, once na ganunin ka, sobrang sakit ka agad. Pag ginanyan ka, sobrang sakit ka agad. Tsaka pagka naka-dislocate, ganun ang ano mo yan, ayaw mo kasi nga, nakabaon yung, nandito yung head humerus, hindi nakasalpak sa rotator. Ganyan. Kaya, kadalasan pupunta rito yung mga dislocate pa gano'n. Frozen shoulder po ang tawag dito. Ang tawag sa, may level yan. Meron tinatawag na tendinitis, bursitis, adhesive capsulitis. Nasa adhesive capsulitis po kayo. Nakapakat. Yan nakapakat. Yung ganito, mahirap po talaga ito. Hindi lang sa inyo may paliwanag. Kaya kita nyo. Nakagusto diyan sa tagiliran. Opo. Ang tawag dito sa inyo, nasa level kayo ng severe adhesive capsulitis ito. Ngayon, pag tinreatment ko to, wala pa kayong aasahan ng pag-angat. Wala pa po. Ang mangyayari dyan, mauobserbahan nyo ba? Parang mas kaya ko na siyang tabigin, pwede ko siyang diinan. Yun, medyo mababawasan yung sakit. Tapos, syempre, pag nababawasan yung sakit, susundan nyo na yan ng mga stretch. Kasi hindi to pwedeng iangat agad. May sugat na po yung ano niyan. Yung glenoid. Glenoid labrum. Pag natatabig, masakit. Yan mamaya. Yan yung mababawas yan, pero hindi pa yan mapi-perfect maangat. Okay? Ganun lang ano yan. Pero, syempre, paluluwagin ko yan. Tatanggalin ko yung pagkapakat. Medyo may baon sana kayo ng 10 kilo lang sa loob kasi alam nyo na. Medyo may ano yan. Pero mas maganda na isahan na lang kaysa araw-araw kayo. Katulad niya, mag-iisang taon na. Relax lang. Ano yung eksakto? Kasi meron yung duration na 8 months. Meron yan, yung 8 months hanggang 8 months yung pinakamasakit. Pero kung yan... Yung huling therapy sa kanya, March, April, May, June. March, April, May, June, July, August, September. Ay, layo naman March, April, May, June. June pa lang pala. Pero syempre, bago kayo i-therapy, meron na yan. Meron na po. Oo. Meron lang 4 na buwan. Sabihin na natin, meron pa rin kayong 4 na buwan. O hindi naman, 2 buwan pa lang yung sumasakit noon. O 3 buwan. O wala pa kayong 8 buwan. Pasok pa kayo sa reglementary period. Palambutin ko muna. Kasi ito kayo sir, pakat na pakat. Sobrang nga, di na nga pinapatulog yan sa gabi sa sakit. Yun ang mababawas natin. Pansamantala, yun pa muna. Kasi hindi pa ito mapiperto maangat. Tutulungan nyo pa ako nito ng mga self-stretching. Self-therapy ba? Pero simple lang na may tuturo ko. Gaganong-ganunin mo lang to Ipapalag-palag mo lang na ganyan. Tapos, siyempre, diabetic po ba kayo, tay?
Medyo. Ayan, agresibo. Diabetic talaga, hindi lang medyo. Agresibo kasi yan sa diabetic. 90% of diabetic person bibisitahin ganyan ganyan. Kasi ano na ang sugar mo, ang normal 6 siya ay nasa 11 na eh. Pwede nyo sa akin ipa-session to, pwedeng hindi kung kakayanin nyo na ng mga stress cells. Kung nakikita nyo nag-i-improve na, wag na. Pero kung nakikita nyo sa stress nyo, hindi nag-i-improve, ibalik nyo lang dito sa akin after 3 weeks. Okay, relax lang ha. Kahit na po hindi kami kumuha ng appointment. Mag-chat pa rin kayo kasi tentative po yung ano ko ngayon. Mga anak yung miss ko, baka wala ako rito. Relax lang. Ang due date kasi ng miss ko, katapusan first week. Ganyan. Pero siyempre, hindi yan ano di ba? Hindi yan accurate. Minsan, mas napapaaga or wag lang lalagpas sa due date talaga na first week. Aroy, massage mo si tatay. Doon magkakaroon ng blood clogging. Sige po, baba. Kasi yung mga kolesterol, tandaan nyo, pagka meron kayong diabetic, kakambal na niyan yung mga kolesterol, hypertension, yung high blood, yan. Kakambal niya na yan. Ang mahirap dyan, isa pa, ang kakambal pa niya, yung stroke. Yun ang pinakamahirap. Pero low blood po yan. Hindi yan siya high blood. Okay, sige. Inhale. Exhale. Ngayon, hindi na porkit maraming nai-stroke na sabi, mababa naman yung dugo, normal. Huwag kayong magtiwala sa BP lang. Yung sa pakiramdam ng tao. Pag nagkakaramdam na siya ng para namamanhid-manhid na, yan na yun. Yun nga po ang sabi sa amin ng isang therapist. Kaya siguro siya nagkaroon ng ganyan, baka na mild stroke siya sa low blood, hindi sa high blood. Opo, mayroon pang nai-stroke na Kasi dumating po yung time na ang kanyang dugo, lang yun, Close open mo nga. 80 over, Grip mo nga ako. 90 over 60 ba yun? Yan na, matigas eh. Okay. Baka, Hindi naman siya na-stroke eh. Opo. hindi. Opo. Yung paa mo, ganun mo nga. Hindi. Ano namamanhid, sabi mo. Yung manhid, okay lang yun. Talagang ganun sa Pero yung pag nanghina yung mga daliri mo, malakas naman yung daliri niya eh. Frozen shoulder to, hindi to Frozen shoulder alone yan. Hindi yan stroke. Pero sana hindi na tayo umabot sa ganung level. Tandaan nyo, papawis na kayo habang maaga-aga pa. Magpapawis na kayo. Okay, mag-ready na kayo. Ito na yung main event. Okay, relax lang. Huwag nyo lang lalabanan. Sigaw mo lang ng Darna. Kaya? Last na to. Sige, sigaw mo lang. ...20 seconds na naman yan. 20 to 30 seconds. Nagsusuk na siya agad. Kumu-cool down na siya agad. Nasuligaw pa rin. Ginanupin siya isang therapist. Pag hindi kasi to binago yung posisyon nito, nakapakat lang siya. Konting tabig lang sa inyo para kay nana. Matabig kayo ng anak nyo or mga kasama nyo sa bahay. Konting ganun lang. Iyon ang mababawas ito. Pero hindi pa to perfect na maangat. Pakat na pakat eh. Pag diabetic talaga, mas agresibo. Posisyon mo na lang. Pagka hindi nga kaya, pero kung sa tingin nyo, nag-i-improve, tuloy-tuloy nyo lang yung tinuro ko. Wala, simple lang may tuturo ko eh. Round and round. Relax lang, kung lalabanan. Kaya mo to, hindi to masakit. Okay. Sige, pahinga muna. Inhale, exhale. Okay ka lang? Okay. Ganito lang may tuturo ko sa inyo. Kasi ito, very stiff.
Hindi yan pwedeng isang pipilitin ko ng ganun, mga ngapunit yan. Mga ngapunit yung tinatawag nating mga rotator cuff. Yan, oh. Kaya naman yung ganito. Kaya. Pakabila. Ayun. Hindi naman. Okay naman. Yan lang. Kahit nakadikit sa kilikili, ganyan-ganyanin mo lang. Yan lang. Araw-araw lang. Tapos ganyan. Tapos, unti-unti nang luluwag yan. Pag napagod kayo sa exercise na ganon, isabay nyo na yung lakad. Ganon, no, tayo. Habang ganyan lang, para kayo nagbabanjing-banjing lang. Tapos, pag pinawisan kayo, malaking tulong din po yun sa diabetic. Kasama na yun sa pagbibilad nyo sa araw sa morning, malaking bagay po yun para hindi siya lumala sa diabetic. Kasi yun ang pinaka-ina-address dito. Ang diabetic kasi 90% bibisitahin kayo ng frozen shoulder. Ngayon, ang mawawala dyan, yan, kahit malakas na yung mga tabig sa kanya, kahit diinan mo yung paghiga. Sige, tingnan mo. Wala. Wala. Yan ang ano yan. Sige tayo, upo kayo. Yan ang magiging benefit sa unang session yan. Tapos tayo, palagi lang ganon-ganon, ha? Yan, kaya naman. Kaya. Yan, ganyan lang. Basta, tapos, pag napagod ng konti, haplos ng pau. Okay, tay? Yun lang po muna. Sa pag-angat, medyo hirap pa tayo. Konti pa lang. May tumas na ng kaunti. Tumaas na pero hindi pa yan ano. Hindi katulad ganyan, di ba? Pero ngayon, meron pa rin. Meron pa rin, hindi pa yan perfect. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag hindi nyo kaya, within 3 weeks, balik lang kayo. Pero, mag-chat muna kayo kasi, yun nga miss ko, magiging tentative yung schedule natin by the last part. Baka mag-labor, dun kasi mga sa Pampanga eh. Okay, sir? Salamat po.